Sagot ba ang paghahanap ng pagmamahal sa iba kung ikaw ay malayo at nangungulila sa iyong asawa? Stay tuned! Hello guys! Welcome back again to my channel. So, isang interesting na naman po na sulat ang aking nais na ibahagi sa inyong lahat. Si Mr. ay nagkasala at humingi ng tawad kay Mrs. at ito naman ay kanyang pinatawad. Pero bakit sumulat pa rin itong si letter sender? Ano kaya yung mga naranasan niya ngayon kahit na nagpatawad na siya sa kanyang nagkasalang asawa? So, alamin natin lahat yan sa kanyang sulat na pinadala. Pasok! Hi, please hide my identity. I just want to share my life problem. I have a husband. 1 year na kaming kasal at 12 years in a relationship. May 2 na kaming anak. Nag-abroad siya dahil nabaon ako sa utang. Dahil sa sakit ng aking tatay. At sa kagustuhan niyang iaon ako sa pagkakautang ay naisip niyang mga ibang bansa. Nung nasa ibang bansa siya, naging busy ako sa buhay dahil nga may sakit ang tatay ko. At may inaalagaan pang akong maliit na anak. Ako rin ang breadwinner sa pamilya. Kaya aligaga sa paghahanap ng pagkakakitaan ng panahon na yon. Sa madaling sabi, madalang na ako makapag-respond sa mga chat niya dahil sa dami ng responsibilidad at patong-patong na problemang dumating. Fast forward, after few years, nagpunta rin ako sa bansang pinagtatrabahuhan niya para magkasama na kami. Nagplano kaming magpakasal sa ibang bansa, kaso nalaman ko may babae pala siya. Sa confrontation namin ay sinabi ang nagkulang ako ng oras sa kanya, lalo na sa panahon na nadidepress siya ng gusto kaya nakahanap siya ng ibang babae. Sobrang galit na galit ako noon at naipaghiwalay na. Kaso sinabihan ako ng mga kaibigan ko na bigyan siya ng second chance na sinunod ko naman sa kagustuhan ko na magkaroon ng buong pamilya ang mga anak ko. At para may makasama rin ako sa ibang bansa dahil malungkot mag-isa dito. At ang lahat ay nakakaalam na nagpakasal na kami. After few months, nagpakasal na din kami. Ginawa naman niya ang lahat ngayon. Dinilit niya lahat ng social media accounts niya at pinagsisilbihan niya ako. Lahat ng oras niya ay nakatuon sa akin. Hindi na siya gumagala tulad ng dati. Pati sahod niya ay binibigay niya sa akin at nagtitira na lang siya ng kaunti para sa kanyang panggas at panggrocery. Nakikita ko naman ang dedication niya sa relasyon namin. Pero ang problema ay lagi kong naaalala ang panloloko niya sa akin. At lagi kami nag-aaway dahil doon. Nasira na ang tiwala ko sa kanya. Siguro, pagmamahal meron pa. Pero hindi na tulad ng dati. Hindi ko alam kung masaya pa ba ako sa kanya. Sinubukan ko naman mag-move on. Pero every time na lang na naiisip ko ang panloloko niya, ay nalulungkot ako ng sobra at bumabalik ulit sa umpisa. Lagi na lang may sumbatan na nagaganap kapag nag-aaway kami. At lagi niya sinasabi na ako ang unang nagkulang kaya siya ng babae. Tinatanong niya ako kung siya pa ba ay nakikita ko sa future na kasama niya. Ang sagot ko sa kanya ay hindi ko alam. Marami naman kaming planong dalawa ngayon sa future namin. Pero pakaramdam ko ay hindi na kaming hanggang sa huli. Wala na akong tiwala sa kanya, sa pundasyon ng relasyon namin. Sana mabigyan niyo ako ng magandang advice kung ano ang dapat kong gawin. Nalilito na po ako kung itutuloy ko pa ba ang relasyon namin na walang tiwala o hindi na. Sa mga nakaranas ng ganitong sitwasyon, paano niyo ba inahandle ito? Maraming salamat sa inyong lahat. Parang gusto mo na ikaw palagi ang iintindihin.
Just imagine, nag-abroad siya para sa pamilya mo na dapat hindi niya pasanin. Binayaran ng utang mo. Ikaw unang nagkamali. Walang time sa kanya. Nagsisi siya. Gumawa siya ng paraan. Pinakasalan ka niya. Binigay niya ang sahod niya sa'yo. Talagang dinilit niya ang kanya mga social media. Ibig sabihin nun, nagbago siya para sa'yo. At totoo kanyang mahal. Pero ikaw, sinusumbat mo sa kanya ang lahat. Bihira ka lang makakakita ng taong ganyan. Don't be selfish. Kung hindi naman pala buo sa sarili mo ang pagpapatawad, bakit nagpakasal ka pa? Sa pinapakita ng asawa mo, parang deserve naman niya ang second chance. Pero hindi ka rin naman masisisi kung na-trauma ka sa nagawa niya. Magdasal ka. Mag-isip kang mabuti kahit hindi na para sa'yo, kahit para na lang sa anak mo. Kung uulit siya, doon siguro hindi niya na-deserve ulit ang chance. Pero sana hanggat nakikita mo na ikaw at pamilya mo ang priority niya, talagang nagbago siya. Why not, diba? Pag pinatawad mo siya sa kanyang pagkakamali at tinanggap mo siyang muli, kalimutan mo na ang lahat ng kanyang pagkukulang. Magsimula kayong uli. Huwag mo nang isumbat ang paulit-ulit ang pagkakamali niya. Dahil sabi mo nga, may pagkukulang ka din naman at bumabawi naman siya. Kapag patuloy mong sinusumbat sa kanya ang pagkakamali niya, magsasawa din yan at yun na magiging mitya para muli kayong magkahiwalay. Kung may pagmamahal ka pa sa kanya, unawain mo din siya at patawarin ng lubusan. Mahirap talaga ibalik ang tiwala. Pero kung mahal niyo pa ang isa't isa, magagawa ninyo yan. Gawin niyong sentro ang Panginoon sa inyong buhay. To move forward, it's important not to dwell on the past. Forgiving someone is also about freeing yourself from doubt. Take time to reflect on the positive memories you've shared before and consider the family you've built together. Praying for you to find peace in your heart. God bless. Una sa lahat, ikaw ang dahilan ng pag-abroad niya. Pangalawa, ikaw ang nagkulang. Ikaw na mismo ang nagsabi na napakalungkot sa ibang bansa. Tapos, di ka man lang nagre-respond sa messages niya. Dapat binigyan mo siya ng oras. Di ko naman sinasabi na tama ang ginawa ng iyong asawa. Maling-mali yun. Parehas kayong may mali. Pero nakikita ko naman na ginagawa ng asawa mo ang lahat para makabawi at mapatunayan niya sa sarili niya na ikaw lang ang gusto niya makasama hanggang sa pagtanda. Naiintindihan namin ang nagiging sitwasyon mo. Pero sana naiintindihan mo din siya at lubos niya yung pinagsisisihan at lahat ng ginagawa niya ay para sa iyo at sa mga anak mo. Give him a second chance. Don't look back in the past para makapag-start kayo ng maayos. Tingin ko naman maayos pa yan kung gugustuhin mo. Kasi siya, sa tingin ko, gustong-gusto niyang ayusin ang pamilya mo. Kapag nagpatawad ka, ibig sabihin nun, inililibing mo na yung bangungot na nangyari sa relasyon ninyo. Pero kung palagi at paulit-ulit mong naiisip ang pagkakamali niya, ibig sabihin hindi ka pa talaga nagpatawad. Ibig sabihin, hindi buo ang loob mo sa pagpapatawad. Nung pinatawad mo siya, sinurrender mo din ba ang lahat sa Panginoon? Pakiramdam ko hindi magaan kasi hindi nakasentro talaga ang Diyos sa relasyon ninyo. Aminado ka na nagkulang ka, kaya nagkasala siya. I know hindi dahilan ng pagkukulang para magkasala, pero tao lang tayo. Aminado ka at ganun din naman siya. Ginagawa niya ang best niya para magkaayos kayo. Ang tanong, ikaw, ano ba ang ginagawa mo? Alam ko mahirap, pero madali ang lahat kapag 100% ang pagkapatawad at pag-look forward sa panibagong bukas. Prayers for your peace of mind. Ang sitwasyon mo ay may katulad sa sitwasyon ko noon.
Dahil busy ako sa negosyo at nagkulang din sa oras sa asawa ko, nagloko siya, na-depress ako at naisipan ko mag-abroad upang makalimot. Naghiwalay din ng mahabang panahon. Muli nagkabalikan at naging maayos ang pagsasama. Nag-usap kami ng asawa ko na anuman ang nakaraan ay wala nang sumbatan. Huwag nang balikan ang nakaraan at harapin ang magandang kinabukasan. At lagi kayong magdasal. So, ang masasabi ko lamang dito sa sulat ni letter sender, ang temptasyon talaga ay napakalaki kapag kayo magkalayo ng inyong asawa o kahit na girlfriend at mag-boyfriend pa lang kayo. Kaya dapat, ang tiwala talaga ay nandoon at ang tukso, kahit na lumapit sa inyo, ay kailangan matatag kayo. Kailangan lagi niyong iisipin ang mga iniwan ninyong pamilya o ang inyong mga girlfriend at boyfriend sa Pilipinas. So, kung totally na pinatawad mo na talaga si Mister, dapat ay kalimutan mo na yung mga nangyari dati. Sabi nga nila, past is past, kailangan hindi mo na ibabalik yung mga pangyayaring yon para makamove on kayong mag-asawa. At saka, kung iiwanan mo ang iyong asawa, kawawa naman yung inyong mga anak. Diba? Sila yung lubusan na malulungkot sa inyong gagawin na desisyon. So, dito na naman po nagtatapos ang ating isang letter of the day. Nawa ay meron kayong natutunan sa aking ibinahagi. See you again on my next video. Bye! God bless! And don't forget to like and subscribe pala.